Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang panig ng mundo kayo naroon. Sa wikang Ingles, pag sinabing red line, ito po ay nangangahulugan ng limitasyon. Pag may nagsabi na gagawa ako ng red line para sa iyo, ibig sabihin po niyan, huwag kang lalampas doon or huwag kang gagawa ng bagay na lampas sa mga bagay na dapat mong gawin. Kumbaga, red line is an idiomatic expression for limitations. At yan po ang ginawa ng Presidente ng Amerika sa Prime Minister ng Israel. Ang sabi po ni US President Biden kay Prime Minister Netanyahu, ganito po. So I caution the government of Israel not to be blinded by rage. Sir, can I ask you, what is your... Would you support an attack on Iran's nuclear sites by Israel? The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Sir, can I ask you, what is your advice to Israel as far as how they should respond to this right now? I leave that to we're giving them that advice. Okay. When will you... So, isa sa mga red line na ibinigay ng Amerika kay Netanyahu ay huwag mong itutuloy ang plano mo na bombahin ang mga nuclear facilities ng Iran. Dahil po malaking gulo nga po ito, napakalaki po ng possibility na kung hindi man magpang-abot ang Russia at ang US, baka pagtulong-tulungan ng mga bansang Arabo itong Israel na para bang aso na niluluray-luray ng 10 lobo, no? So that's very, very dangerous, mga kababayan. That's a big no-no para sa Amerika. Pero ito ang problema, mga kababayan. Napakarami na po kasing red line na ginawa ang US para sa Israel, pero lagi po silang lumalampas. Lagi nilang ini-ignore. Ang sabi ng Amerika, huwag mong sasakupin ang Gaza. Pero ano ginawa ng Israel? Sinakop ang Gaza. Sabi ng Amerika, ayaw namin na makakita ng military operation sa Rafah. We do not want to see a major operation happening in Rafah. Pero ang Israel sumalakay naman sa Rafah. Hanggang sa nagulat na lang ang buong mundo nang mapabalita na umabot sa 30,000 na civilians ang napatay ng Israel. From October 7, 2023 hanggang sa katapusan ng February 2024, mahigit 30,000 na mga inosenteng katao ang naging casualties. And yet, naparusahan ba si Netanyahu sa paglampas niya dyan sa red line? Hindi. Prime Minister pa rin siya hanggang ngayon. So ngayon, meron na namang bagong red line. Do not bomb Iranian nuclear facilities. Dahil pag nangyari ito, we cannot imagine what the world would be in 2025. Remember, we have an episode dito sa The Blessed Reader na sa 2025, posibleng magkaroon ng World War III. Diniscuss natin yan. Meron tayong presentation tungkol dyan. At ang dalangin natin sa Diyos, sana wag magkatotoo. Pero ang malaking problema, baka pati itong red line na ito tungkol sa Iran, lampasan din ni Netanyahu. Bakit? Kasi po, desidido ang Israel na i-escalate ang gulo. Gusto nilang palakihin ang gulo. Desidido talaga siya na gumante ng malupit sa Iran. איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות. אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ang tanong, papayag ba naman ng Iran ng ganun-ganun na lang? Nagumanti ang Israel? رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. مردم اونها مورد هدف قرار نگرفتن در حالی که این کار کاملا امکان پذیر بود. و اگر بخواهد طور دیگه عمل کند پاسخی محکمتر خواهیم داد و این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. اهداف پلید رژیم صهیونیستی ایجاد ناامنی و گسترش بحران در منطقه است. So ano pa sabi ng bansang Iran? Ito na po yung pinaka-latest na statement nila, no?
Ang sabi dito, Iranian Deputy Commander threatens to target Israel's energy infrastructure. Iran is a large and vast country and has many economic centers, while Israel has 3 power plants and several refineries. We can target all of these at once, Brigadier General Ali Fadavi said. Totoo naman, napakaliit ng Israel kumpara mo sa Iran. Sa palagay nyo, gaano katagal mawawasak ng Israel ang mga infrastructure sa Iran? Kumpara nyo dun sa time na wawasakin ng Iran yung mga infrastructure sa Israel. Mas mabilis makakatapos ang Iran, di ba? Lagi nating sinasabi na isipin natin daw yung 6-day war noon na nanalo ang Israel sa mga Arab countries. Pero mga kababayan, iba na ngayon. High-tech na ngayon. Hindi katulad dati na walang way para ma-detect ang lokasyon ng mga kalaban. Hindi katulad dati na isang pindot mo lang, kaya mo na silang wasakin. No, iba na ngayon. This time, kailangan ng Israel ng kaalyado kung gusto niyang manalo, mga kababayan. Alam nyo kasi mga kababayan, itong pagwasak sa nuclear facilities ng Iran, ito po kasi ay isang napakalaking opportunity para kay Prime Minister Netanyahu para patunayan yung kanyang sarili. Kumbaga, defining moment niya ito. Dito po nakasalalay ang karir niya bilang leader ng kanyang bansa. Pag nawasak ni Netanyahu ang nuclear arsenal ng Iran, ituturing siyang bayani ng mundo. Lahat ng kasalanan niya mapapatawad at makapag-iiwan pa siya ng isang napakalaking legacy na talaga namang matatatak sa isipan ng buong mundo. Kasi siya yung nakasira sa isa sa pinakakinakatakutang nuclear arsenal sa buong mundo, yung nuclear arsenal ng Iran. That's very historic, mga kababayan. Pero ang problema, hindi niya po ito magagawa ng mag-isa. Bakit? Kapag binomba ni Netanyahu ang mga nuclear facilities ng Iran, syempre gaganti ang Iran. Mas matindi, sabi nila. Ang tanong, kakayanin kaya niya na harapin mag-isa ang Iran? Syempre hindi, kailangan niya ng tulong ng Amerika. Ang kaso, ayaw nga kasi ng Amerika na bombahin ng Israel ang Iran. So paano yon? Kung okay lang sana sa US, digos siya. Bombahin niya anytime. Pero ayaw nga kasi ng US. So pareho silang may problema ngayon. Problemado ang Israel kung sila ba ay tutulungan ng US once na gumanti ang Iran. At problemado rin ang US dahil baka gawin nga ng Israel yung bawal. And that's a real problem for the United States. Kasi kung nanonood kayo ng mga balita, no, itong Israel parang napakatigas ng ulo Sinabihan siya noon na protektahan ang mga inosenteng sibilyan sa Gaza. Pero ano nangyari? 40,000 inosenteng mga tao ang patay na ngayon. Sinabihan siya na huwag sakupin ang Gaza. Sinakop pa rin niya. Sinabihan siya na huwag salakayin ang Rafah. Ngayon, ang Rafah parang ghost town na dahil sa pambobomba na ginawa nila. Sinabihan sila na itigil na ang pambobomba sa Lebanon. The fact that Israel may be now launching a limited operation in the Lebanon, are you aware of that? Are you comfortable with their plan? I'm more aware than you might know, and I'm comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now. Thank you. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. So ano ibig sabihin nito? Talagang walang sinusunod ang Israel sa mga red lines ng United States. Isipin ninyo, ang mga armas ng Israel galing sa US. Pero bakit hindi niya sinusunod ang mga pinagbabawal ng US? Ano sa palagay niyo? Bakit hindi niya sinusunod? Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Wala sa media ang sagot. Wala sa mga balita ang sagot. Ang sagot nasa Biblia. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng propesiya sa Revelations chapter 13 verse 11. Nasa Biblia po ang sagot. Pakinggan ninyo. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. At may 2 sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Kung kayo po ay laging nakasubaybay dito sa ating channel, maraming beses ko na pong pinaliwanag sa inyo ang kahulugan ng prophecy na ito. Itong hayop na ito na tinutukoy dito sa binasa natin, ito po ay ang Amerika. Hindi ko na po ipapaliwanag ngayon kung bakit natin nasabi na Amerika yan. Panoorin nyo na lang yung ating episode tungkol sa ikalawang Antikristo. Nandyan po ang explanation and I will put the link on the comment box. Itong halimaw na ito ay tumutukoy sa Amerika. At kung mapapansin ninyo, meron siyang dual personality. Yung hayop na yan, meron siyang dual personality. Mukha siyang kordero. Alam nyo ibig sabihin ng kordero? Yung maliit na tupa.
Alam naman natin kung ano ang itsura ng maliit na tupa, di ba? Maamo, mukhang mabait, pero pag nagsalita siya, ang sabi, gaya ng dragon. So this animal or this beast has dual personality. Napakabait niyang tingnan, nagbabait-baitan siya. Pero pag kumilos siya, dragon. So, eto ang palagay ko dyan, mga kababayan, mga kapatid, ano? Hindi kaya malakas ang loob ng Israel na suwayin ang mga red line ng Amerika ay dahil ang totoo, may bas talaga ng Amerika yung kanyang mga ginagawa. Kasi kung mapapansin ninyo lahat ng nangyayari, kabaligtaran ng ipinagbabawal na sinasabi ng US. Pag sinabi ng US na wag mong gawin yan, kabaligtaran naman nun ang ginagawa ng Israel. Diba? Napansin ninyo? Sabi ng US, wag. Pero, ang ginagawa ng Israel, opposite naman nun. At kahit sinusuway ng Israel yung mga bawal na sinasabi ng US, pinaparusahan ba sila? Hindi. In fact, mas lalo pa nga silang kinakampihan Mas lalo silang binibigyan ng armas. Pinagtatanggol pa rin sila sa Security Council ng United Nations. Kung talagang seryoso ang Amerika na ipatupad ang mga bawal for the sake of peace, dapat sana hihigpitan nila ang Israel, di ba? Kung talagang desidido ka na ipatupad ang bawal, dapat i-enforce mo. Parusahan mo yung ayaw sumunod. Naturingan, ikaw yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo, pero hindi sila sinusunod ng kakarampot na bansa. Napakaliit na bansa lang ng Israel, di ba? At eto merong sinabi si President Joe Biden na talaga namang ewan ko na lang kasi ako nung marinig ko to talagang medyo nagduda ako dito Dito ninyo makikita yung double standard ng Amerika. Pakinggan ninyo. What is your red line with Prime Minister Netanyahu? Do you have a red line? For instance, would invasion of Rafah, which you have urged him not to do, would that be a red line? It is a red line, but I'm never going to leave Israel. The defense of Israel is still critical, so there's no red line. I'm going to cut off all weapons so they don't have the Iron Dome to protect them. They don't have. See? Ano sabi niya? Hindi ko kayang iwan ang Israel. Walang red line na pwedeng magpatigil ng pagbibigay ko ng armas sa kanila. So para saan ang red line, di ba? Anong silbi nun? Well, kayo na po ang bahalang mag-isip, pero para kasi sa akin, yung red line na yan, pampapogi lang yan Pampapogi lang yan. Kumbaga para lang to make them appear as good sa pandinig ng mundo. Pero pag inalis mo yan, makikita mo yung tunay na itsura niya. Dragon siya, hindi siya tupa. Kasi magtataka ka di ba? Lahat ng sinabi niyang bawal, ginagawa. Kabaligtaran ang nangyayari. And yet, wala silang ginagawang aksyon. Di nila pinaparusahan. Kinakampihan pa nila. Mas lalo nilang ipinagtatanggol. So, anong klase yun, di ba? Well, tingnan na lang natin sa mga susunod na kabanata. And most especially, pag naging presidente na si Trump, tingnan natin kung ano mangyayari sa pag-upo niya, no? And by the way, meron po palang kumakalat na balita na binomba daw ng Israel ang isang Russian facility sa Syria. Alam nyo, fake news pa po yan ngayon. Unverified pa yan. Wala pong katotohanan yan ngayon, mga kababayan. Dahil kung totoo yan, binabalita na sana yan sa mga major media outlets sa Amerika, no? Pero wala wala tayong balitang ganun Kumbaga, ano lang sa mga vlog lang natin nakikita Kaya ako, hindi ko muna siya sinama sa mga content natin kasi unverified pa yan. In fact, ang sabi dito sa balita sa New York Post, ito'y legit na media outlet. New York Post, there have been no official confirmation about the attack. So wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito sa sinasabing pag-atake daw na ginawa dyan sa Syria. There have been no official confirmations about the attack, which was cited by Russian wartime bloggers. Kita nyo, mga bloggers lang. And Lebanon media groups who suggested drones were used in the strike. Footage of the alleged attack has also been picked up by Ukrainian officials and media outlets celebrating the attack bordering their Moscow nemesis. Ukraine Center for Strategic Communications claimed, without evidence, that the strike decimated the Russian airbase, lauding that Russia's red lines exist only in fairy tales. So ayan hindi pa confirm yung balita na yan. Kasi meron mga nagagalit sa atin, fake news daw yung sinasabi natin dahil gumanti na nga daw ang Israel sa Iran. Binomba daw yung
Russian airbase dun sa Syria, yung Iranian airbase dun sa Syria. Hindi pa nga daw po verified, hindi pa totoo. Kaya kung mapapansin niyo, hindi pa binabalita sa mga media outlets diba? Sa CNN or sa The Guardian or sa CNBC, wala pang balita. Kasi kung totoo yan, dapat binalita na yan, diba? So I think hanggang dito na lang muna ang ating episode na ito. Maraming salamat po sa panonood, and to God be the glory.